Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, today is the third Sunday of the year 2025. Amen. So, Happy New Year po sa ating lahat. Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, parang tumaba ka yata. No, hindi mo tama. And alam natin na kapag tumatama tayo, ibig sabihin pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen. So I'm so glad, Sister kanina, in-approach ako. Bagamat hindi ko na sila matandaan. Pasensya na po. Ano. Man, praise the Lord. Palakpakan po natin isa pang Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord. Amen. And si Ate Mike, wala na may jay. Sagot ko na ang mamaya sa pagka-introduce mo sa akin. Ito yung size na mo. Hallelujah. So, we praise the Lord. Alam niyo po, masayahin po kasi si Pastor Kaloy. Amen. And muli, it's good na muli makapunta po dito. Makita kayo. And parang nandun pa rin yung sa alaala sa year 2024. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kahapon po, galing po kami ng salamat sa Panginoon. Actually, hindi na ako kailangan magsalita pa because of the testimony kanina, mga napakinggan about what the Lord has done sa year 2024. Amen? So, God is good. And all the time, truly, God is good sa bawat buhay natin. Amen? Hindi lang mabuti sa Diyos, hindi lang mabuti ang Diyos dahil sa mga promotion, sa mga magandang nangyayari sa buhay natin, kahit yung mga bagay na hindi magandang nangyayari, still God is good. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, salamat din sa Panginoon dahil nga kahapon galing po kami sa convention. Bagamat hindi ganun ka puli pa yung yung pahinga mo physically. But the Lord sustain us ng kalakasan. Amen? Thank you, Lord. Kaya nga po ako po ay kumbaga papasalamat sa Panginoon dahil nga sa ilang nakarang gabi hindi konti lang din ang tulog ko. Dahil sa malabas siguro kaparang mo tirarami kay yan ng biyahe. Lalo si bayaw ko. And siguro for how many rin na nakatulog. But then we praise the Lord. Thank you, Jesus. Sabi nga natin sa Panginoon, thank you, Jesus. Alam niyo po, every month of January, parehas po sa amin sa Asinan, we don't have much yung sa salita ng Panginoon, para yung preach na the usual na every Sunday, it's all about testimony. And so, thank you, Lord. Sa umaga pong ito, I just want to encourage you sa salita ng Panginoon. In the book of Philippians, actually, the last time yata po kung nagsalita dito, Philippians din yata. And hindi po aksidente, because ito po yung last time na na-share ko po sa church. And sabi ko, Lord, 2024 pa lamang, December, pinapanalangin ko na po yung Lord, anong mensahe mo sa amin for the year 2025? Hallelujah. And the Lord impressed me sa salita ng Panginoon in the book of Philippians chapter 1, verse 3 to 6. Sabi niya dito sa Tagalog. May tayo dyan, di ba? Okay, so basahin ko muna sa Tagalog and then we will go kasi meron kong gustong bigyang emphasis sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Hebrews chapter 1, sabi niya dito sa King Bible, verse 3 to 6. Sabi po niya, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Amen. So, how many of you na may mga tao na pinapasalamat sa Panginoon? Amen. Every time you come to your devotion, amen, sa inyong panalangin, buhay, prayer sa prayer life nyo, naalala nyo si sister, si brother, kami, si Pastor Jaime. Amen. Sabi niya, ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat dahil sa inyong pakikipag-isa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Purihin pong pagkabasa ng Kanyang salita. Let's continue to come to the Lord sa oras na ito.
Maraming pong salamat aming Diyos. Once again, we commit to you this time sa pakikipig ng iyong salita. Lord, we pray that you open our ear. Panginoon, mapakinggan mo namin ang sinasabi niyo ng iyong banal na Espiritu sa umagang ito. Lord, open our eyes that may see your Son Jesus sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, Panginoon. I pray and declare sa umagang ito ng salita mo, Diyos, ang siyang, Lord, hindi po babalik sa inyo na hindi po natupad ang purpose, Lord, na nagpapadala niyo sa inyong salita. Lord, marami pong salamat, Panginoon. Palakasin niyo po ang bawat sa po sa amin sa pamagitan niyong mayamang salita. Salamat, O Lord, sa umagang ito. Po ang aming dalangin namin sa pangalan Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Come on, para sa kataas-taas ang Diyos, bigyan po natin masagamang walapa. Thank you, Jesus. Okay, sa mga, sino bang line of 40 dito? So, gumagamit na rin po ako ng salamin, no? Kasi, di ba? Amen. Hallelujah. Si Justin, ano lang yan? Parang, o pa lang yan, o pa. Hallelujah. Ito po ay, in the book of Philippians, ito po ay panalangin at pasasalamat ni Paul sa mga taga-Pilipay. And, I just want to, yung bigyan din yung, ulitin na lang natin, sabi niya, I thank my God every time I remember you. Anong NIV ano? Every time I remember you in all my prayers for all of you, I always pray with you because of your partnership in the gospel from the first day until now. Ibig sabihin po dito, doon sa verse 5, simula nung inumpisahan ni Pablo ang gawain doon sa lugar ng Pilipos or Philippi, amen, nandun na nakikipag-partner. Sabihin nga natin, partner. Masalamat po tayo sa Panginoon dahil kahit ako po, nandyan po ang MFBC Kanawalan na you've been partner sa gawain ng Panginoon, sa bayaw ko, sa kanilang mag-asawa kahit nung meron pa yung ate ko. Sabi niya, in verse 6, ito pang gusto ko pang bigyan din sa umagang ito. Sabay-sabay nga nating basahin. Sabihin natin, being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Thank you, Lord. Alam niyo po, sabi ko nga, may pa lang, 2024 pa lang, sabi ko, Lord, anong mensahe po namin para sa January? And the Lord impressed me sa sinabi niya doon. Sabi niya, being confident of this very thing that he who has begun, anumang bagay na inumpisan ng Diyos sa bawat buhay po natin, lulubusin, tatapusin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi niya doon, alam po natin that the Lord, ang Panginoon po, sa katawan, wala iginapuantot sa bilay tayo. Amen. Sana hindi po ang Panginoon, Isos ay katulad ni FPJ na inumpisahan mo, tatapusin ko. Pero ang Panginoon, inumpisahan niya doon sa cross. Amen. Hanggang sa muli niya pagdadating. Amen. Tatapusin ng Diyos. Pero gusto ko sa umagang ito, gusto ko pong bigyan din yung unang sinabi niya doon sa verse 6. Sabi niya, being confident of this. Gusto ko pong bigyan ng ating pag-uusapan, our team sa umagang ito. Sino bang, can you type it? Yung are confident in Christ. Amen. Hallelujah. Sino pong may mga confident po sa umagang ito? Hallelujah. Alam niyo po, isa sa mga bagay nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, it is nandun yung confident po na binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Alam niyo po ba na before the start pa lang na bago yung 2024 going to 2025, maraming yung mga tinatawag nilang mga feng shui expert, may mga, mga bilog na prutas, kailangan mo yung mga lucky charm, but we praise God dahil nalaman natin ang Panginoon, nalaman natin ang katotohanan that the thing that we bless, mapagpapalain tayo ng sa buong taon ng ating buhay. Amen. It is our confidence na Lord, ang Panginoon ay siyang ahawak sa buong taon ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam natin yung word na confident.
Pero sa Tagalog, ibig sabihin ng salitang confident, yung word na katiyakan, palagay ang loob. In English, ibig sabihin po ito, it is the word assurance. Sure positive result. Positive expectation. Yun pong ibig sabihin ng salitang confidence. Iba naman yung salitang, yung mga sikreto ni Mac at saka sikreto ni Jasper na nalalaman ko, iba po yun. Ang ibig sabihin po doon, confidential yun. Akalive ya? Akalive? Ayun lang. Hallelujah. So, pang ano lang. Yung salaniman niya, ibig sabihin to, may sikreto yan ay antak, confidential man. Hallelujah. Thank you, Jesus. How many of you sa umaga pong ito naniniwala that you are confident that this year 2025, ang buong pamilya po natin ay mabuborn again? Mahina. Come on, let's claim. Alam niyo po sa pamilya po namin, sabi nga ng isang kakilalang pastor, buong compound kayo parang isang church na ito ah. And tawag nun, yung isa na lang kasi ano sa amin yung kuya ko eh. Pero nung Thanksgiving, nandun na, malapit na. But I believe, kasi nung time na, noon pa matagal ng pinatanggap ko na kay Lord. Amen. So let's declare and claim that let's have a confident in our hearts, ang buong pamilya po natin. Amen. Walang may iwan. Lahat, pag dumating si Lord, kasama natin ang buong family. Praise the Lord. Hallelujah. That this year, meron po tayong confident na magkakaroon ng breakthrough ang buhay po natin. Year 2025. Hallelujah. Sa mga naghahanap ng work, matagal na nung pinagpiro. Yeah, man. Let's claim the word na sinasabi niya sa umagang ito, that you're confident na makakahanap na po tayo. Amen? Hallelujah. Lalo na yung mga walang jowa, this year 2025, declare nyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa mga wala pang sa mga hindi pa nagkakaroon ng alaman, yung mga mag-asawa, yung asawang babae, Hallelujah. Pag-pray nyo na mabubuntis na kayo. Pero labat irarami single dapat sigurado wala asawa yaw. Single kayo. At Ken, pigasan to kayo ng Pastor Jaime. Yeah, Ken. Hallelujah. Sa mga estudyante, makakatapos ako sa lahat ng hirap ng pag-aaral, ng mga studies. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay, masusurpass din natin lahat. We are confident enough, yung mga nasa harapan natin, ng mga storms, masusurpass po natin yan. Amen. Sa mga may sakit karamdaman, amen. This year, 2025, you claim the word of God. I am confident na ako'y gagaling in the name of Jesus. Amen. There was a story ng isang sailor na babae na mahilig po siyang mag-sail. And dumating yung time na nagkaroon siya na, kumbaga, sabi niya, susubukan ko na mag-across, libutin ang mundo. For almost 1 year, itong babae, nag-sail siya, mag-isa lang siya, sa lugar ng Australia, from Australia. And then, yun, going back sa lugar, pero meron naman siyang parang nananavigate siya ng kanyang family, kung nasan siya. And then, dumating yung time na pauwi na siya, malapit na sa Sabah, parang malapit na siya going back na sa kaniyang lugar. Meron pong balita na merong distress call sa kanya na may madadaanan na malaking storm. And according sa balita, pinarating sa kanya, parang it is very impossible na yung chance na makasurvive siya. And wala po siyang ibang ginawa. Sabi niya, very little yung chance na makasurvive siya. But nanalangin siya that yung confident niya na malalagpasan niya yon. And truly, because yung kanyang panalangin at yung confidence niya, truly naligtasan niya yung storm na yon. Alam niyo po, sa buhay po natin, ganun. There were time na, di ba, yung mga, lalo dito sa atin, alam niyo po, di man Tarlac, alawan umman sa samay, kumpara jet Pangasinan niya, kinsasamay, ken.
But we praise the Lord dahil nga mas malakas yung bagyo ng buhay natin na pinagdadaanan natin. Nakaalan natin minsan parang mahirap. May masurpass, paano natin malalagpasan. But we praise the Lord dahil confident sa salita ng Diyos. Amen! It is in the Word of God. Amen. Nagbibigay sa atin ng confident. Amen. Lahat ng mga bagay na pagdadaanan natin, it is in His Word. Alam niyo po ba, one thing that Satan is ninanakaw niya sa buhay po natin, yung confident natin sa Panginoon. Amen. Ilalagay sa puso na ni Satan sa atin, kawawa ka, wala ka, laos ka, na wala kang kwenta, walang silbi ang buhay mo. Satan will put us down. Nandiyan yung i-intimidate ka. That's why it is very important bilang anak ng Diyos. The Bible says, in the book of 1 Peter chapter 2 verse 9, ano sinasabi niya doon? That we are, sa mga meron ba tayo dyan? 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi niya dito, ang ganda tong salita ng Diyos. Sabay-sabay nga nating sabihin, but you, turo mo yung katabi mo. Ikaw, si Kaya naugip ka, bangon ka, naugip tayo kabay mo. But you are a chosen people. Pinili ka ng Diyos. Hindi lang ang mga taga-Israel ang pinili ng Diyos. Ibig niyang katabi mo. Amen. Sa bagang pa sa ating kabay mo, ang gano, ato may dyan Pangasinan niya, may sa ilong mutken. Ang gano tulpak tulong mo. Kasi nga, nung nagsaboy ang Panginoon ng tangos ng ilong, dyan Pilipinas, undapo ko, indagumda, na ipagpadiman ng western part ya, bansa. Nakarte Amerika, Europe. Amen. Hallelujah. Pero gwapo ka. Amen. Hallelujah. Kasi kompleto mo lang kasi matangos yung ulong mo, tapos hindi kompleto tila. Alam nyo ba na sa mga Pilipino is one ng mga tinitingnan na mga magagandang lahi, magagandang tao. Hallelujah. Buti na lang, sabi mo sa katabi mo, Pilipino ka. Thank you, Lord. Sabi niya dyan, but a royal priesthood. Pag sinabing royal priesthood, ito po yung usapin, ito po yung patungkol sa mga king, ano ba yan? It's all about the mga sa UK, royal family, ang dumadali sa isang tao, pag royal ay tinatawag na royal blood. But we praise the Lord, tayo po'y anak ng hari ng mga hari. Ang dumadalo sa atin, hindi dugo ni King Charles, kundi ang dugo ni Jesus. Amen. Sabi niya, royal priesthood, a holy nation, a people belong to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Hallelujah. Kaya po, sabi niya sa ibang translation, special ka sa harap, special possession ka sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi mo, kabay mo, special child ka mo. Ay, sana naman. Para niluwan tayo nga na, kasi mga special child. Aliwaman na. Pero, amen. Special God's possession tayo, sabi ng Bible. Thank you, Lord. Palakpakan pa natin isa pang ating Diyos sa umagang ito. That's why it is very important, sabi ko nga, na alam natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Yung confident magbibigay sa atin. Ako ay anak ng Diyos. Amen. Sabi nga ng Bible, John 1:12, sabi ng Mark, for many has received Him, to them that gave them the power to become the child of God. Hallelujah. Hindi ka lang anak ng nanay mo, kundi anak ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya nga po, paghaharap ka sa mga taong mga matataas na tao, di ba minsan mararamdaman mo, ito si Mr. Haharap ka kay Mr. Tan, kay Mr. C, kay Mr. Oy, kay Mr. Ong, mga lahat ng mga inchik namin, mga yayaman. Parang nalilit ka sa sarili mo. Amen. Yun na siya. How many of nasubukan na yon sa mga humarap sa mga taong mga matataas na tao? Mga tingnan mo pa lang, di ba? Yung datingan nila, yung kutis, yung mukha,
Parang nalilit ka. Pero tandaan po natin, lahat po tayo ay prinsipe at prinsesa sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Huwag po tayong maliit. Tingnan po natin kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, si Goliath, alam po natin ang story ito. Sa mga bata pa lamang, mga tinuturuan about story of Goliath. And David, one thing that tumalo at naipanalo ni David ang laban kay Goliath, it is his confidence sa Panginoon. Amen? Anong sabi doon? Alam niyo po, kung titignan po natin yung background ni Goliath, sabi doon, Goliath came from yung Gath. Sabi doon, he's a champion. Sa lahat ng mga lahat ng matatapang na lalaki, tinalo niya lahat at siya pinakamatapang, siya ang pinakamagaling na warrior doon sa Gath. Yung kanyang equipment, the size advantage, yung veterano sa pakikipaglaban. Kaya nga, sabi ko nga kanina, the enemy will intimidate us sa pamamagitan ng kanyang, yung nakakatakot. Parang wala tayong panama. But isang bagay ang merong weapon, si David, yung kanyang confidence sa Panginoon. Kaya nga sabi dun sa Bible, you come with me with javelin, sword, ano ba yun? And spear. Pero lalabanan kita, hindi sa pamamagitan ng mga armas, kundi sa pamamagitan, sabi niya, in the name of the Lord of hosts of Israel, whom you defied. Amen. Yung nagpanalo kay David, alam niyo ba yung istorya, di ba? Na kung saan, nung time na lumusob si Goliath kay David, parang talagang parang siyang titirisin na lang na parang kuto. But ano nangyari po? Di ba? Yung inisling niya, tinirador niya. Ano nangyari kay Goliath? Di ba? Napatumba siya. Paano pa siya tumumba si Goliath? Sa noo, paano itumba niya? Pag ganun ba? Hindi. Paharap. Paharap. Kasi di na po yung nakatawan. Hallelujah. Alam niyo, sa sarili ni David, kung sa kanya lang, hello, mga kapatid, kung para sa kanya lang yung size niya, can you imagine, si Mac? Mac, wala na Mac. Ano nang wala may bayaw ko to? 6'2". Balag sulaman to. Do you think mananalo si Mac? Amen. Kahit sa basketball, Mac, di ba nang wala bayaw ko? 6'2". Balag galaki. Si size. Mananalo ba si David against Goliath with the more than 9 feet tall? Si Goliath ay si David na about may 5 ano lang, siguro 5'5", gano'n, the average height ng mga Israelita. Wala siyang panama. Pero one thing na kumbaga meron, sabi ko nga sa inyo sa umagang ito, ang ating pinag-uusapan, it is confident in the Lord. Alam niyo po, may papanalo po natin lahat ng laban sa buhay if we have the confidence sa ating buhay. Mula sa salita ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya po sabi ni David, alam niyo, yung confident niya, tinalo ko yung bear, yung oso, tinalo ko yung lion, ito pa kaya? Amen! Sa buhay po natin, dinaanan natin, napagtagumpayan natin yung mga malaking problema, yung mga lahat ng mga napagdaanan natin, mga problema, sakit, pagkalugi, jet pukok, kayo kasi jet, di ba? Wala rin pukok. Na-encounter natin yan. Ito pa kaya? Ito kaya pang problemang ito. Sabi nga ng Bible, sabi niya in the book of, nakalimutan ko ng verse. Alam niyo ba, sabi doon sa Bible na tayo ay sinasama ng Panginoon sa parada ng tagumpay. Meron ba yung verse na yun, di ba? Meron yun, di ba? Hallelujah. In the book of Hebrews chapter 13 verse 6,
Can you pakilagay nga, iho? Sabi niya dan, so we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? Ano ang magagawa sa akin ng tao? Sabi din ni Paul, if God is with me, who can be against me? Sabi niya doon, I am confident. Say with this confidence, the Lord is my helper. Amen. Hallelujah. Ang helper po natin, wala doon sa mga nasa abroad. Wala kay kagawad, wala kay mayor. It's in the Lord. Sabi niya, I will not be afraid. What man can do to me? Ano ang magagawa ng tao sa atin? Greater is He, sabi nga ng John chapter 4 verse 4, that is within me. Ay, greater is He that's in me, that He that's in this world. Alam niyo po, isa pang bagay na na-remind sa akin, speaking about yung ating pinag-uusapan, confident. Sa buhay po ni Abraham, nung dumating ang pangako ng Diyos sa kanya, after 25 years, at the age of 75, nangako ang Diyos sa kanya na si David talang surrender na yan, hindi na tanggap niya na, hindi na siya magkakanak. Pero nangusap sa kanyang Panginoon. Ano sabi doon? After 25 years, at the age of 100, sabi ng Bible, dumating ang pangako ng Diyos. Dumating si Isaac. And then one day, sinubok siya ng Panginoon. Sabi sa Genesis chapter 22 ba yun? Sabi niya, Abraham, yung binigay ko sa iyo. Hindi po ibig sabihin na sa katawan, bawi-bawi yan to Tetestingin tayo na katawan. Alon, porque inter na katawan, bawi yan to. Alon sa Diyos siya katawan at bawi-bawi ang klase ya Diyos. Sinubok na katawan, si Abraham, pinakamatinding kasubukan sa buhay niya. Meron na ba kayong pinakamatinding pinagdaanan niyo sa buhay? Meron na, wala na. And sabi niya doon, yung bagay na ibinigay ko sa iyo, ibalik mo sa akin. Sabi niya doon, sabi niya, ituturo ko sa iyo ang lugar na pag-aalayan, mabigay mo sa akin ang iyong kaysa isang anak at pinakamamahal. Sana makapasakit, di ba na may whom you love? Pinagdiinan ng Panginoon yung pinakamamahal mo. Hallelujah. Sa atin, minsan ang kasubukan sa bagay na pinakamamahal mo, pinangahawakan mo. Hello? Walay katungtong ko dyan. Yung bagay na pinakamamahal mo. Kasi sinusubok ng Panginoon kung gaano yung sino mas mahal mo. Di ba? Kung mahal mo ba ito kaysa sa akin? Sabi niya, tuturo ko sa iyo, bring your only son, your one and only son, whom you love. Genesis chapter 22 nga na. Meron doon sinabi si tawag na ito, si Abraham. Alam ko po, pamilyar na po tayo sa kwento, but let me, sabi niya doon, sa Tagalog, may Tagalog ba tayo dyan? Wala. May dating daan? Sa Saba Mira, may MC. Genesis chapter 22, anak. Genesis chapter 22, verse 5. Huwag na nating daanan yung 1 to Ayun, salamat iho. Sabi niya, he said to his servants, stay here. Yung tatlo yatang kasama niya, iniwan niya yung mga sidekick niya, mga servant. Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Naintindihan ba natin yung verse 5? Sabi doon, mga kapatid, ito, pupunta kami doon sa lugar. In his heart, ibig sabihin, iaalay niya. Pag sinaksak niya, inoffer niya, mag-isa na lang siyang babalik. Pero anong sinabi ng Bible?
We will worship and then we will come back. Sa Tagalog, babalikan namin kayo. Ano po naintindihan natin doon? Sabi niya doon, babalikan namin kayo. Big sabihin, kasama niya uli. Hello? Nakutan niyo ba yung confident na meron si Abraham? You know, pagbabasahin po natin, kung intindihan mo natin yan, yung kwento, pupunta doon, iyalan niyang kanyang anak, babalik na, wala na kanyang anak, mag-isa na lang kayo. That's why, alam niyo ba sa nangyaring ito, na ginawang act ni Abraham, tinawag siyang Father of Faith. Dahil nakita ng Panginoon yung puso niya, yung kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos. Sabi niya doon, babalikan namin kayo doon. Yun, Tagalog. Babalikan namin kayo. Because He's confident na kung saan, still, maiiwi pa rin niyang buhay, walang galos ang kanyang anak. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nakita niyo ba kung gaano yung confident ni Abraham sa Panginoon na walang mangyayari sa kanyang anak. Yung babaeng dinudugo, ano ba sabi doon? Yung babaeng dinudugo for how many years? 12 years. Ito po yung babae na katumbas ng 12 years ng anak. Sino ba yon? Si Jairus. Nung simula nung ipinanganak, yung anak ni Jairus, nag-umpisa ng dinugo yung babae. Alam natin yung kwento. Sabi doon sa Bible, naubos na lahat ng kanyang arerian, na gastos niya na lahat kasi may pera siya, big sabihin may kaya itong babae. But because sa kapagamot naging worse, there will come a time na walang-wala na siya. The only thing meron siya, sinabi niya, anong sabi niya doon? Ante kwanto di man? No! Nabambunan ko labat! So say laylayan labat! Laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Ako ay gagaling na. Grabe yung confident niya. Sinabi niya in his heart. Ano pong nangyayari during the time na kalamor ya mang konta no possible mang kurong-kurong ya okay. And then sabi dun sa Bible, yung kanya nasa puso niya, yung confident niya na mahawakan ko lamang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi ng Bible? Immediately huminto yung pagdurugo. You know, kapag may puso ka na, alam niyo po kasi yung confident at pananampalataya, halos iisa lang yan eh. Di po ba? Yung kanyang pananampalataya is confident na, sabi niya, mahawakan ko lamang. Huminto. Thank you, Jesus. Sabi nga natin sa umagang ito, thank you, Lord. May mga bagay na pahihintuin ka ng mga bagay, sa mga bagay na kung sa buhay ko for how many years na. Amen. Thank you, Lord. Sabi niya sa ating text, alam niyo po ba the very reason na sabi niya doon, balik tayo sa text natin sa 6. Sabi niya, I am confident of this. He. Sabi niya doon eh. Alam niyo ba, alam natin kung sino yung He. Alam niyo po ba, the source ng ating confidence, wala pong iba, it's in Christ Jesus. Wala pong iba. Ulitin ko. The source ng ating confidence, wala doon sa pera mo na 7 digits sa bangko. Amen. Wala sa mga bagay na narating mo sa buhay. It's either educational attainment, even sa kung ano, kahit sa kagwapuhan natin, kagandahan natin. Wala po yan, wala po dyan. Our confidence is what? Is in the Lord. Is in the Lord of hosts.
Kaya nga sabi ng Psalms 118 verse 8, sabi niya doon, it is better to to trust to God than to put your confidence to man. Hindi ang tao. Huwag natin ilagay ang ating confidence sa tao. Kasi ang tao, mabibigo ka dyan. Marami na kami mga pastor, dakal wala rin dadakal rin ng pupromesa si kami, sa pinapaano yung aming confidence. Huwag kang mag-alala, pastor, pag nakapag-abroad ako. Kung anong meron sa akin, meron ka rin. Ano ang alkutan ng video call kami na eh. Ako ibabagay nga lang, akalive tayo. Di ba wala naman, Pastor Jaime, bayaw. Pastor, huwag kang mag-alala. Di ba? May luluganan nyo. No abansatan, salatan tayo iken. Di ba? Pero, wala dakal lang. Minsan, di ba? Kapag binibigay natin yung confident natin sa tao, bibiguin ka niyan eh. Tingnan mo nga yung katabi mo ah. Kaya hindi ako nakatingin sa'yo eh. Our confidence in the Lord. Dadakal lang sa sa'yo ng pupromisa sisi kami, totoo. Pero ibabangat kami na katawan. Itermiso sa may confident may agapoy arom at sa'y katawan. It is Him, si kato'y panlilingkuran may. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Not in man, not in material things, but it's the one who is above. It's Him. Alam niyo po ba nung time na sinulat ni Paul to? Siya po ay nasa kulungan. Wala po siya sa lugar, wala po siya sa BGC, wala po siya sa yung Monarch Hotel. Nasa kulungan po siya. Ibig sabihin, pag nasa kulungan ka, alam mo naman yung ambience. Very less yung chance mo para sabihin mo isang bagay. Gusto ko pong sabihin sa umaga nito, it's very hard to say positive things in negative situations. Kapag may mga negative sa kapag mahirap magsabi ng mga positibong bagay sa mga bagay na negatibo sa ating kapaligiran. But if we have confidence in our heart, that's He, sabi ng Bible. He, sino yung He? The Lord Jesus. Light. Our life will bring victory over negative things. Hallelujah. Alam niyo si Paul, nakakulong po siya nung sinulat niya ito. Ibig sabihin, mas mababa yung chance niya para sabihin ng parang, to say confident na mga positive na mga bagay. Hindi, even si Paul, sabi niya, I am confident na sa pagkakakulong ito, makakalaya ako. Actually, parang ito na yung mga huling sandali na ng kanyang buhay. Alam niyo po mga kapatid, sa umagang ito, sabi ko nga, doon sa church, alam niyo naman yung nangyari sa family po namin. Alam niyo po, meron po akong ikukumpisal sa inyo sa umagang ito. Yung nga nangyari nga sa ate ko, sabi ko, Lord, mani siya katawan. Pinagpastingan ng mga pastor, pinagpray dito sa church, pinagpastingan nyo rin, pinagano nyo. Kahit ako mismo, hanggang Huwebes ng katanghalian, alam ko yung natatandaan ko pa last year. Para kaya kung ini-imagine ko ito yung mga time, iraraya may time niya, diba? Pumupunta kayo doon sa bahay. Iraraya lang may time niya talagang buwang kami at kayo. Pero sabi, Lord, mani siya katawan niya, masurpas niya. Yung bagay na, yung sinasabi ng doktor, yung sinasabi ng yung mga lahat ng mga resultang mga negative, Lord. Sabi ko nga, dumating yung tumawag sa akin yung pamangking ko, yun na. Si Auntie Lynn, uncle. Unya. Nakakisa. Alam nyo, nagkaroon ako ng question sa puso ko. Pero in the short period of time lang. Sabi ko, Lord, ako confident ako, Panginoon, that my sister, gagaling siya. Di ba ganun din po kayo, Di ba? Lord,
Wala si Pastoralin ay sa kanyang kalagayan, I am confident. Nagtanong ako, yun parang katanungan ko sa Panginoon. Pero sinagot ako ng Diyos sa kanyang salita. Yung sumunod na sinabi niya, I am confident sa anumang bagay na inumpisan ng Diyos sa buhay mo, tatapusin ko. Alam mo yun, number one, ang ate ko, binigyan niyang buhay niya sa Panginoon. Inumpisan na dun sa cross, and nag-serve siya sa Panginoon. Mas agresibo siya sa akin, mas on par siya. Yung mga bagay na hindi ko nagagawa na sa paglilingkod sa Panginoon, mas matindi siya. Yun yung mga bagay na sinabi ko, inumpisan ng Panginoon sa buhay niya. Tatapusin niya. Kaya, the Word of God, mga kapatid ko sa Panginoon sa umagang ito, alam bang source na magbibigay sa atin ng confidence, ang salita ng Diyos. Ito ang sinabi sa akin, anumang bagay na inumpisan ng Diyos sa buhay ng aking kapatid, tatapusin niya. Alam niyo po ba na we are on the, nandito na tayo sa mga nangyayari sa mundo, talagang malapit na, asinggerla na singgerla. Yung nangyari doon sa California, na minak nila si God, hindi naman natin ma-judge, pero parang kakaibang klase na pangyayari na sa panahon ng winter, magkakaroon ng apoy. Kakaibang klase sa mga nangyayari doon sa Middle East, sa Korea, sa iba't ibang panig ng mundo, araya ayalamay aalagaran tayo at atong tanagagikila. But while we're waiting on the Lord, ang buhay pa rin natin nasa proseso. In the process, kalabitin mo ngayon katabi mo yung buhay mo nasa proseso pa. Kaya nga po sabi ng Bible, I am the beginning and the end. I am the Alpha and Omega. Pinaumpisan niya doon sa cross, tatapusin niya hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah. What is happening around the world? Kasi sabi ko nga, kaya nga po doon sa panalangin po namin, doon sa bago ng New Year, December 31, 10:30 ng gabi, nanalangin kami, nag-worship kami pamilya. Ako yung nag-lead, si Pastor Rami, kanabukasan nagkaroon po kami ng tawag doon yung communion sa family, lahat, buong family, sa compound namin. Sabi ko doon sa prayer ko, Lord, kahit na gano'n ang nangyari, yung year ng 2024 parang sa amin hindi maganda ang dating ng nangyari sa amin 2024. But I believe the year 2025 papalitan ng Panginoon ng kagalakan. Sabi ko dun sa mga kapatid ko, hindi magbabago ang ating pagmamahal sa Panginoon. Patuloy pa rin tayo magse-serve sa Kanya. Amen. Kahit dito po sa kanawalan, despite sa tragedy, because parang 'di ba? Yung mawalan ka ng nanay. 'Di ba sa church, napakahirap. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ba po magbabago ang ating pagtitiwala sa Diyos? Magtitiwala pa rin tayo sa Kanya. Patuloy pa rin tayo maglilingkod sa Kanya. Patuloy pa rin nating mamahalin ang ating Panginoong Hesus. With all our hearts, with all our soul. Kaya po, my dear brothers and sisters in the Lord, sa umagang ito, as a pastor, no matter what will happen this year 2025, Amen. Maaaring makaranas pa rin tayo ng mga hamon sa buhay. But we are confident that God is in control. Amen. That He will never leave us nor forsake us. I am confident that still is the God, He is a faithful God whom we serve. Because the Bible says He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po tumayong lahat sa umagang ito in the presence of God. I hope and I pray as a minister of God, as I deliver His word sa umagang ito, I hope na-encourage po tayo sa salita ng Panginoon. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. As we lift our hands to God sa umagang ito.
Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon, Lord God. Once again, this year, 2025, Lord, I commit my life sa inyo, Panginoon. Once again, this year, oh God, binibigay ko, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay, Panginoon. This whole, oh God, yung mga nalalabi pang buwan, araw ng linggo ng taong 2025 sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's thank the Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong katapatan, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Lord, kayo pang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Panginoon. Lord, hindi po magbabago ang aming pagtitiwala. Lord, ang pag-asa po, Panginoon, hindi magtitinag. Lord, patuloy po rin kami magmamahalin ka namin, Panginoon, ng buong puso. Patuloy pa rin kami, Lord, titiwala sa inyo, Diyos, so God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, God. Hallelujah. Tinatawagan ko nga more worship din. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Come on. Continue to lift our hands to God sa umagang ito. Lord, marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa inyong katapatan, Panginoon. Sa bawat buhay po namin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Mari ba nating awitin ang Panginoon sa umagang ito, ang katapatan ng Diyos, tunay at dakila. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Sabihin natin sa Diyos sa umagang ito, ang kanyang katapatan, tunay at dakila. Oh, siya nga po, Diyos. Sa aming puso, sa aming buhay, O Diyos. Papuri, pagsamba. Bukas, Naman sabihin natin na buong puso, katapatan, katapatan. Hallelujah, bukas. Hallelujah. Come on, sing for the last time. Let's declare katapatan. Mari bang sabihin natin sa atin sa Panginoon, sa aming puso, sa aming Kapag sabihin natin sa Diyos, sa aming puso, sa aming puso, sa aming papuri, bukas, noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhati.
God, sa umagang ito, Lord, ang presensya mo, Diyos, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, sa umagang ito, let it be, O God, ang salita mo, Diyos, O God, will meet every one of us, O God, sa bawat mga, Lord, anumang bagay, Panginoon, pinagdadaanan ng bawat kapatid ko, Panginoon, sa oras na ito. Marami pong salamat, O Diyos, O Lord God, hallelujah. Lord, na tunay nga, Panginoon, wala po sa mga tao, wala sa mga material na bagay, walang sa anumang bagay, Panginoon, na sa paningin ng tao na pwede niya ilagay ang kanyang confidence, kundi nasa sa inyo lamang, Panginoon. Aming Diyos, sa umaga ito, sa aming napakinggan mong aming salita, Panginoon. Let it be that continue, Lord, magmanifest. Let it be, Panginoon, na, Lord, may tanim sa bawat puso po na amin, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless, oh God, sa umagang ito, ang bawat puso po namin, ang bawat buhay po namin, Panginoon, oh God, na napagtaniman ng iyong salita, Panginoon. Lord, oh God, marami pong salamat, oh God, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, oh God, pinasasalamatan